Paano gamitin ng mutya sa gamutan? Magandang po tanong to at magandang aral po ito na babahagi natin sa inyo yung katanungan ni Kuya about dito sa mga mutya. Kung paano natin gagamitin to sa iba't ibang gamutan, anong klase at paano. Ito, pag-usapan na natin yung kanyang katanungan. Tara. Walang katulad. Yun mapagpalang araw sa inyong lahat. God bless at for blessing po sa inyong lahat, no? About sa katanungan ni Kuya yung mga mutya ko paano ba gamitin natin sa gamutan, no? Ito yung mga pinakita na sa atin to ni pang mga matatandang gamutan na pinuntahan din natin kung paano gamitin yung mga mutya para sa ating mga gamutan, okay? Mga kagimat, no, at lagi ko sinasabi sa inyo, ito yung pala yung katanungan muna. Dahil lagi sinasabi yung hanap na aklat po, ito po kay Anthony Silatico Valderrama, rekta kayo ng PM. Yan, may-ari po ng Rex Vocal Center. Yan. Mga kagimat, no, abot sa mutya, nabibigyan sample, yung mutya na ginagamit din ng mga matatanda sa tawasan. O, ganito po yung ginawa ng yung kalimitan na ito po nila, yung sample, pangalan lang. Pangalan ng pasyente, dinila siya sa iyo, nagpunta yung pasyente, yung magulang ng pasyente, yung pangalan lang yan siya, nasa ibang bansa. Yung iba kumukuha ng yung papel, okay, yung puting papel, typewriting, yung 1/4 ng typewriting. Tapos, sa pamagitan ng mutya, yung nagagamit niya pang kuskus, no? Itatawag niyo po sa tatlong persona, Diyos Ama, Diyos Anak, Espiritu Santo, Ama, pakitong sa akin yung gumagambala sa pangalang ganito. Nagagamitin ko po yung aking mutya na kristal para po magamit po dito, malaman ko ang gumagambala. Yung kristal po, yung mga madudulas na hindi para makasira na pinupunasan natin ng langis, tapos kukursan natin lang yung typewriting, tapos doon po yan, ibinubulong nyo po yung pangalan nino. Ipakita mo sa akin ang gumagambala kay ganito, pangalan ni ganito. So, iniikot nyo po yun, paikot ng paikot. Opo. Hanggang sa okay na po, mga ilang seconds, ilang ikot, mga 10 o tapos tingnan nyo na po yung itsura nung gumagambala. O yan po, nakita na po natin yung sa mga matatanda na pinuntahan natin. Kasi ginawa na rin natin. Kalimitan dyan yung mga crystallized na dito. Pwede yung mga lakeline na white lakeline na crystallized siya, madulas. Pwede yung rose quartz. Yung rose quartz po na namin sa Mount Banahaw yung nabili namin mga si Tate Jeban kasama ko na nakabili. At maya pang Tate Jeban. Kasama ko sa Mount Banahaw yan, nakabili siya ng rose quartz. Yun ang ginamit din niya sa pagtatawas, no? Ngayon, merong mga crystallized na mutya na dinadasalan natin lagi yun at pinamimili na natin lagi ng pag nainom ng pinabas sa tubig ang magagamit sa kagalingan ng pasyente. May mga panggagamot din po na ginagamit yun, ang mga mutya, para po sa pag-inom ng pasyente. Idadasalan po nila yun, yung mutya ibababad sa tubig, tapos yung pong iniinom ng pasyente. May mga manggagamot po na meron na po siyang matagal na nakababad sa altar na nandun yung mga mutya nila na kasama sa dasal nila. Ngayon, pag may pasyente po sila, doon na lang umiinom yung pasyente. So, yun po, yung iba, may ibabara na talaga sila sa kanilang altar. Oo, yun, meron pong gano'n, no? Okay. Hindi lang po sa, may kagalingan po siya. Tapos yung iba nga po, syempre may iba't ibang klase naman ng paggamit ng mutya sa iwag gamutan. Pero yung kalimitan sa ganun, yun pong ginagamit nila sa tubig o yung pagtawas, okay? Tapos yung din po, ay pwede nyo pong gamitin din yan. Kung malalakas po kasi yung mga gabay na ng mutya nyo, o napapalakas nyo yung mutya nyo, pwede nyo gamitin po yan. Yan po isama nyo, ihawak sa palad nyo, yan ay patong sa ulo. Tapos tawagin nyo, pangalan ng gabi nyo, sabi mo, baka simulatan sa sakit ito. Okay? Meron din isang pamamaraan yan, isang mga ginagamit sa paghilot.
yung mga basta yung mga crystallized na hindi siya para makasira ng balat na madudulas. Yung ano na, medyo di siya talaga, basta pwede siya panghilot. Yan ang pinanghihilot po sa mga likod po, tsaka masasakit. Yung mga nabalian din po, yun din ang pinangahagod nila sa mga nababalian. Opo, yung lamig sa likod, tsaka sa nabalian, yan po ginagamit nila pang kukuskus nila, lalagyan lang sila. Pinangkukuskus po nila. Yun yung makalimitan ginagamit ng iba. Kung may iba pang ginagamit yung iba, di comment down lang po kayo para madagdagan din pong aral namin. Pero yun po yung mga experience natin sa mga mucha o yung mga fossilized na ginagamit natin, yan po yung mga kalimitan ginagamit natin. Kasi po yung sa mga pasyente din pong masakit ang likod, pinakukuskus sa likod, kasi nahahatak po niya yung mga negatibo po pati ng katawan natin. Pang-cleansing din po siya. Kaya lahat yung mga masakit sa atin, yung pinakukuskus natin siya. Pero syempre, after niya kasi na nagagamit na natin yan, dumadami yung mga nahihigop nila negatibo, kailangan po natin cleansing yan, pamamagitan ng punasan natin lang is babad natin sa bilugong buwan or sa araw na umaga. Opo, yun po yung kalimitan nating ginagamit para mapatanggal yung mga negatibo at lalo lumakas uli sila at magamit uli natin panibago. Okay? Maraming salamat. Sana makatulong sa inyo yung konting kaalaman. Yung kagimat, comment down lang kayo at gagawin natin ng video. Salamat. God bless inyo lahat.